Hello, mga kapatid, Brother Ace, magandang gabi, magandang umaga, at magandang hapon sa inyo lahat. Hello, hello. Yes, nakatagilid yung ano mo, yung camera mo. Wala na nun kasi yung holder eh. Baka mag-question, sige, okay lang yan. Kesa ma-compromise yung pagdadrive mo. Go ahead, Ah, Brother Ace. ano na, balita. Update ko Okay. lang kasi mukhang wala nagpo-post eh. Hmm. Kasi dumalo tayo, alam mo naman, mas nakikinig pa tayo. Mas nakikinig pa tayong mga nasa labas sa mga nasa loob. Kaya nagagalit yung leader nila kasi nagsasalita siya, merong hindi nakikinig, Oo. kabastusan daw. Kami po kuya, hindi kami bastos dahil nakikinig po kami sa iyo. Kahit hook up lang po kami, time team po kaming nakikinig sa iyo. May paggalang kami. Pagka ikaw ay nagsasalita, talagang inuunawa po namin. Kaya lang ang hindi po namin maunawaan yung mental gymnastics pag nagpapaliwanag ka po ng talata sa Biblia. Aha. Kamukha po ng iyong sinabi, although hindi naman po, kasi naputol po ako eh. Nakikinig ako sa kanya. May binasa siya, Brad Aha. Badong, yung nasa 21:31 ng Ezekiel. Mhm. Kung available ka, pwede mong basahin. 21:31, Oo. sabi, ikaw ay magiging pinakapanggatong sa apoy. Ang iyong dugo ay mabububo sa gitna ng lupain. Ikaw ay hindi na maaalaala. Sapagkat akong Panginoon ang nagsalita. Yun Ay, ba? ano ba yun? Teka, mali yata. Teka, tignan ko Anong, lang. anong diwa? Tungkol sa ano, teka, bihasang ah, pumapatay. Diyasang pumapatay. Ah, Yun ang diwa. bihasang mamamatay tao. Parang Aha. ganun. Saglit. Oo. Mateo ba? Hindi, teka. Sadali, baka maputol ako saglit ah. Sige lang, sige lang. Exodo. Ay, yung palang Ten Commandments, yung Exodo. Hindi ko makita. Ayan. Pasensya na po. Nakamute pala ako. Ano Nakamute lang? pala ako. Ezekiel 21:31. Yun nga, 21:31. Ezekiel? Ay, oo nga pala, mali ako. 32 ang binasa ko. Naduling Okay. na ako. Sabi, at aking ibubuhos ang aking galit sa iyo. Aking ihipan ka sa pamamagitan ng apoy ng aking puot at aking ibibigay ka sa kamay ng mga tampalasang tao na bihasang pumatay. Yan, sabi niya, Brother Del, ano napansin mo dyan? Ah, sabi niya, sino ba yung bihasang, ano yung sabi? Bihasang ano? Bihasang pumatay. Bihasang pumatay. Sabi niya. Binasa yung 8:44 ng Juan, kayo sa Mm. inyong amang Diablo. Tapos, naputol na ako doon. Pero, eto hindi ako sigurado dito. Ito lang ang tingin ko. Tingin ko, kasi hindi ko na napakinggan uli eh. Tingin ko ang tinutukoy niya dyan, mga Exeter. Aha. Don't quote me Lagi on na this lang.
Don't quote me on this, pero tingin ko lang doon niya idudugtong-dugtong yan. Nakagaya ng Diablo, mamamatay tao, ganun din yung mga anak ng Diablo. Mhm. Pumapatay din ng tao sa paninira, ganyan, sa salita. Sabi ko, bakit ganun, Gako? Ginamit niya yung talatang yan. Mhm. Kung nakita niya lang bihasa sa pagpatay Exeter na ba at ang tinutukoy dyan? Mhm. Kaya ang tinutukoy dyan, pag binasa mo yung buong 21 Ezekiel, galit ng Diyos yan laban sa kanyang bayang Israel Mhm. Nagalit kasi ang Diyos sa Israel. Kaya nga yung pag binasa mo siya, tinutukoy niya yung tungkol sa tabak ng Panginoon. Mhm. Na gagamitin niya, kumbaga magiging kasangkapan Babylonia para adver ng Diyos yung Israel sa kamay ng Babylonia. Mhm. Dahil ang Babylonia, sila nga yung sasapatay. Dahil kasi sa kasamaan ng Israel. Yan. Yan ang hatol ng Diyos sa kanila. So, ibig mong sabihin, kiniklaim mo na gumawa kayo ng kasamaan, sukat para kayo'y parusahan ng Diyos. Kasi wrong application yan ng talata Kukunin mo yung hatol ng Diyos sa Israel, i-apply mo sa inyo. Mali yun. Di ba? Mhm. Para lang mapatunayan mo na yung mga Exeter, ang ama nila, Diablo, kasi bihasa sa pagpatay, wrong application yun. Yun nga yung sinasabi natin, Tol. Mhm. Makabasa lang ng isang talata, na-excite na, tinetexto na. Hindi mo na basahin yung buong konteksto Konteksto. para malaman mo kung kanino pinapatungkol yung talatang yan. Nakakalungkot, kasi bakit gano'n ang pamamaraan ng pagtuturo sa kapatid? Kaya nga, sa mga kapatid na nandyan pa sa loob, bumasa tayo. Halimbawa, bago sa pakinig natin yung talata, hindi naman karaniwang nababasa. Ang gawin lang natin, basahin lang natin yung buong kapitulo. Mhm. Kamukha nung doktrina sa atin, Tol. Kasi kanina naman, binabasa ko yung Korinto. Mhm. Diba, ang doktrina sa atin, ano naaalala mo doktrina sa atin tungkol sa mga babae? Pagsigayak ng maining damit na may katimtiman at hinahon. Ayun, ay sa Korinto. Tungkol sa babae, hindi pinahihintulot ni Pablo ang Mangaral, mamuno. Hindi pala ganun ang kahulugan, no? Diba? Tinignan ko na rin siya sa English translation, sa Greek. Hindi pala ang ibig sabihin nun, bawal mangaral ang babae sa iglesia. Mhm. Kasi merong si Pebe, sino pa ba? Si Prisca. Mga nangaral yan yung mga kamanggagawang babae ni Pablo na sinasabi niya sa gawa. Mhm. So, hindi pwedeng i-contradict ni Pablo yung sarili niya. May dahilan at yung dahilan, yung sagot, nandyan din sa Korinto kung saan binanggit niya. Ang key kasi doon is mag-aral tumahimik kung may tanong yung mga babae, sa asawa nila sila magtanong. Mhm. Napakaganda, Brad Badong. Mhm. Sunod na lang. Mabilis lang naman tong live natin Oo. Yan sana ang inaasahan nating marinig sa isang nagpapakilalang sugo no? Oo. Kaya lang, Actually, wala namang hiwaga. Baka naman sabihin kasi, Badong, ibig mo sabihin, kayo pinapaunawahan. Hindi. Gusto nyo kayo magbasa. Mauunawaan nyo rin. Nasa pagbabasa kasi ang pagkaunawa, di ba sabi sa 8:17 ba yun ang kawikaan? Kung iibig mo ang karunungan, iibigin ka rin ang karunungan. Kaya nga sinabi Magbasa sa lang tayo. Apokalipsis, mapalad ang bumabasa Kasi may kapalaran Diba? talaga sa pagbabasa. Di ba? Tapos, may tumawag sa aking kapatid. Sabi niya, Brad Ace, ba't ganun ang termino ni DSR? Nung kinakausap niya si chairman, bakit hindi daw siya magkakalkal ng hiwaga?
Di ba yung pagkakalkal sa basura ginagamit yun? Sabi ko, maganda yung punto yun. Hindi ko naisip yun pagka naman lupa o kaya kayamanan, ang ginagamit naman, hukay, di ba? Huhukayin. Pagkakalkal nga naman, basura nga naman yan. Oo, Hiwaga, hindi dapat kinakalkal yan. Mga kapatid, magaling, no? Mag-discern ng mga pananalitang ginagamit ng metikuloso ang mga kapatid. Yes. Pero alam mo ba, napapansin mo ba na maingat na rin siyang mag-teksto ngayon? Oo, maingat na rin siya. Kaya lang, kahit anong gawin niyang ingat, lumalabas pa rin yung pagiging bobo niya. Sorry for the Correct. word, but it's the real talk lang. It's the reality. Oo. Kasi alam mo dito sa amin, meron na namang campaign. Akala nila hindi ko yata alam. Mhm. Nagsabi na ako tigilan nyo na yung kampanya ninyo para sirain ako sa mga kapatid sa LA. Kasi alam nyo, the more na ginagawa nyo yan, the more na nalalagasan kayo. Ikaw Totoo. yan, makamakailan, meron na namang umalis isang pamilya. Hindi ko nasasabihin kung sino. Tapos meron na namang 4 na couple na hindi ko na rin sasabihin kung saan. At meron namang isang kapatid umalis sa bandang Midwest USA. Mhm. Di pa ba kayo nadadala? Akala nyo nakapagpapatibay kayo sa kapatid dahil sinisira nyo ako. Ang bunga, lalong umaalis ang mga kapatid. Kayo mismo mga manggagawa dito sa USA at Canada ang nagtutulak sa mga kapatid para umalis. Wala namang planong umalis siyang mga yan. Pero sa mga kalupitang ginagawa ninyo, gawin mo naman, tol. Ay, nako. Para lang pigilin yung pakikipagkaibigan sa akin, nanindigan tong mga kapatid na ito. Ang parusang binigay, tinanggalan ng tungkulin. Akala nila matatakot. Pagkatapos ng ilang linggo, binabalik na. Sagot ng kapatid, inyo na yung tungkulin ninyo. Akala, oo. Pero tol, walang masasamang record ito sa iglesia. Masisipag pa nga sa akin itong mga nauuna sa lokal, huling umaalis sa lokal. Tapos ganyan ang gagawin ninyo dahil gusto nyo lang sirain yung relasyon ng pamilya, magkaibigan. Sukdo lang sirain ninyo yung kapatid, itulak ninyo sa paglabas sa iglesia. Di ba kayo nag-iisip mga manggagawa dito sa USA at Canada? Maawa naman kayo sa mga kapatid. Akala ninyo hindi nakikinig yung mga kapatid sa amin. The more na binabakunahan ninyo at binabawalan ninyong huwag makinig kay Padong, kay CJ, yan, di ba? Lalong nagkaka-interest yung mga taong yan. Di nyo alam, nakikinig yan, mga masugid na taga-subaybay. At ilang panahon lang, pagka sila mismo nakapagpatunay ng mga sinasabi namin, kusa silang lumalabas. Yes. Pero yung iba, walang planong lumabas, tinutulak nyo lang para lumabas. Yan ang ganti sa mga mga na ginagawa ninyo. Di kayo marunong mag-alaga ng tupa. Brad Ace, yun nga lang yung nga lang nakausap ko, alam ko nakakausap mo rin yun. Ano bang sabi? Biro mo, pinapahiwalayan siya dun sa bakit ka nakikipagkaibigan dyan? Nag-exit na yan. Naalala mo ba? Ano bang mali? Kung makipagkaibigan ako, isa ito sa mga pangunahing tumulong sa akin. Kung mo ba nag-exit siya, kakalimutan ko na yung tinulong niya sa akin? Masamang budi naman yun. Ayun. Kaya, di pinaghihiwalay yung kanilang pagsasama bilang mag-asawa, di ba? Kaya, ayun, nag-exit.
Kaya nga. At saka shoutout natin, dadong yung yung mga closet na nakasubaybay na nagpapalakas ng loob natin. Ay, naku, Kasi ang mga message nila, wag po kayong titigil. Gusto naming napapakinggan kayo. Marami. Tsaka, sabi ko nga, di ba, Brad Ace, kung alam nyo lang po, mga kapatid, kung sino yung mga closet na nakakausap namin, talagang hindi kayo panghihinaan ng loob. Mhm. Pero mo ba naman, paano hindi mismong kadikit nila yung mga kumukontak? Oh, ganun lang, ganun na lang tayo. Tikta ako madulas. Pero ako nga, di ako makapaniwala. Talaga po ba? Kapatid, di ko maiisip na makikinig kayo at magbibigay kayo ng suporta, magpapahayag kayo ng suporta. Syempre, malapit eh. Oo. At hindi At lang meron malapit, pang may isa. tungkulin. Tol, mayroon pang isa. Hindi ko sasabihin na may ambasador. Hindi ko Oo. sasabihin kung saang ambasador. Oo, wag na. Merong sinabi, kahit daw pamilya niya, kapag ka tumalikod sa Diyos na kinikilala niya, itatakwil niya kahit pamilya niya. Talaga lang, ha? Yung pamilya niya ngayon, kung sino-sino na ang kinakausap, Oo. meron ng mga napupuna. Nandyan Oo. lang ako. Tignan natin. Pag yan lumabas, titignan ko kung totoo yung sinasabi mo. Itatakwil mo tong kapamilya mo. Kaya nag-aabang lang ako, tol. Oo. Kung totoo sa puso mo na itatakwil mo kasi yan ang binababa niyan sa lugar niyan eh. Mm. Tatakwil niya daw eh. Mm. Tignan natin. Sige. Shoutout natin yung mga ambassador. Ambassador na pala ang tawag nila ngayon sa KNP, no? Hindi kasi may nakausap akong matandang manggagawa. Mm. Natawa ako bigla. Sabi Oh. niya yung mga ambassador rin. Sabi ko, sino yan, tol? Di mga KNP, sabi niya. Natawa ako. Sabi ko, ba, yun pala ang tawag sa kanila, ano? Oo. Oo. Nakikinig siya. Shout out natin yung mga taga Dubai. Mga taga Middle East. Ang dae nila, tol. Well, days, shoutout Sa natin yung Mm. mga kapatid sa panahon ng kapatid na Perez na nakikinig sila sa'yo. Biruin mo, meron ng napakatandang kapatid. Papalo na yata ng 90 to, tol. Mm. Siya mismo sabi niya, nagpahayag siya. Wala na raw siyang, paulit-ulit na lang yun daw yung tinitexto ng subo nila. Wala na lang siyang magawa dahil matanda na siya. Oo, totoo. Sabi ko naman dun sa apo, naiintindihan naman na siguro ng Diyos. Kahit naman umalis siya, may mangyayari pa ba? Wala, actually meron akong tanong dati kay Don Kapulong. Meron kasing kapatid doon sa lugar namin, dinidistonuhan yung individual. Maayos naman yun, nung malakas pa siya. Kaya lang nung tumanda na siya, nag-ulyanin na. Yung mga anak niya, mga apo niya pala, pinapakain na siya ng dinuguan. Sabi ko, Kuya Don, paano po yun na may mga bagay na Diyos na lang ang makakasagot. Kagaya nun. Sa tingin mo ba, kung alam niya at nasa katinuan siya, kakain ba yun ng dinuguan? Hindi po, sabi ko. Kaya may mga bagay na ipinagpapasa Diyos na lang. Kagaya nitong nung mga kapatid, biro mo matanda na, papag-exit mo pa ba yung mga yan? Naiintindihan na ng Diyos yan? Kaya nga. At saka ang kasi dyan is yung talagang yung hypocrisy, no? Yung kapaimbabawan. Kasi kung alam lang ng mga kapatid doon, diyan pala, kapag sanggang dikit ka sa kapangyarihan, malakas ka sa ambasador, kahit may ginawa kang kasalanan, hindi ka sususpindihin. Sa US nga lang yung kilala ko at kilala mo,
ilan yung panganay nun? Di ba? Nagbabautismo pa. Di ba? Minsan naman, patitigilin lang for show. Pero ilang sandali lang, pababalikin din. Mhm. Para to appease yung biktima. Correct. Di ba? Ayoko ng pangalanan. Pero ganyan po sa loob. Kaya, Pero oh, pagdating sa mga pobreng kapatid, nagpapaalam lang, sinuspindi ka agad. Hindi naman, nangalon niya eh. ayun nga yung kapatid na kausap ko kanina. At i-ano pa raw siya, tol. Ipinulpito siya ng manggagawa. Bago mo kapatid na manggagawa dyan sa sa Chicago. Bago mo naman tawaging anak ng Diablo itong pinangalanan mo sa pulpito, bayaran mo muna yung 3,000 inutang mo sa tao. Kung anak ng Diablo yan, sabi sa Biblia, ang masama, nanghihiram, di Hindi nagsasauli. nagsasauli. Pero yung may mabuting budhi, nagpapahiram. Sabi sa Biblia kasi, wag mong tataligdan ang sa'yo umihiram. Diba? Ayun nga yung sinasabi ko, tol, yun yung masakit sa kalooban ko na inaasam nyo yung pagka-Diyos. Yung pagiging tao lang bagsak kayo Wala kayong basic human consideration. Wala Kaya ngayon kausap kong doktor, hindi ko alam kung pwede ko siyang pangalanan. Pamilyang doktor, hindi ko na sabihin ko saan. Oo, May tatlong nabanggit sa akin nung ang tagal nyo nga daw nagkausap eh. May tatlong, puro sila doktor, tol. Oo. Sabi niya, bro, sa sobrang sakit hanggang ngayon, kasi sabay kaming nag-exit tol September last year. Mm. Sa sobrang sakit, hindi niya pa kayang magbukas, pero someday, sabi niya, magsasalita siya kagaya ng ginagawa natin para mabigyan ng awareness yung mga kapwa niya doktor. Mm. Ang daing Actually, kabutihan. totoo yan. Maraming mga kapatid na gustong magsalita kaya lang they are in the process of healing. Kasi masakit sa kalooban, lalo na kung talagang dinevote mo yung buong buhay mo, yung magagawa mo. Ang hirap ng ganito pala, no, Brad Ace. Meron kang mga bagay na gusto sabihin, kaya lang you are avoided to say because of some reasons. Yeah, we must practice restraint kasi hindi naman tayo at liberty to discuss, private matters unless bigyan tayo ng pahintulot ng mga tao. Kasi after all, it's not our story to tell and it's not our secret to share. Yes. Pero kung may express authorization na, sige po, pwede niyong banggitin, dun lang natin pwedeng banggitin. Kaya nga ako pagka nag-message sa akin, Brad, exit na po ako, dito po ako sa Ang tanong ko ang una ko sinasabi, maligayang paglaya po, salamat sa Diyos. Ang follow-up reply, pwede ko po ba itong i-post with your permission? Pagka wala sinabi niya, wag po. Di wag. Kasi we respect their privacy and their peace. Actually, merong kapatid nga na nag-message sa akin kahapon. Sabi niya, Brad Badong, pwede niyo po ba akong para makapanood po ako ng live niyo. Sino po ito? Nagpakilala siya. Taga ganito po ako. Nagpunta po ako diyan, sabi kong ganyan. Opo, nakita ko po kayo, sabi niya ganyan. Pero wag niyo po akong wag po kayo magbabanggit ng kahit anong hint ng lugar, sabi. Ma-identify po kaagad ako. Tol, sagutin natin, may mga nagtatanong si Brad Dencio Arellano. Yes. Pwede yung pakibasa yung tanong niya. Sabi niya, bro, pakisagot naman yung
dinidiscredit ni KDR yung matatandang kapatid na nag-e-exit. Sinasabi niyang mas matuwid pa yung mga bagong anib. Ganito po kaya, Badensyo, no? Ano yan? Dating taga Macau yan. At salamat po sa tanong niya. Ganito po kasi yan, Brad. Yun po kasing nagsabi niyan, mahilig kasi siyang what you call this? Magparinig. May proper word din eh. Hindi ko, magpasaring, parang Magpasaring. gano'n. Two, pa-attack yung mga, kasi pansinin niyo po, yung mga umi-exit, mga matatandang kapatid. Isang dekada, 2 dekada, 3 dekada, minsan may 4 pa. At nasabi niya rin yan dekada na sabi niya. No? Pinapasaringan niya, 2 po yan kasi. Doon sa mga matatagal nang umalis, ang punto niya, daig pa kayo ng mga bago kung yung mga bago matitibay, kayo itong matatagal na, bakit pa kayo umalis? As if hindi valid ang reason natin ng pag-alis at umalis lang tayo for nothing. Hindi niya alam, matindi ang dahilan natin. We fought. Kumbaga, sa isang relasyon, ipinakipaglaban natin yan hanggang sa natalo na tayo. Doon naman sa bago is to float, to inflate their ego na, kita mo nga ito, bago. At the same time, boost yun sa kanila na, congrats, parang good job, di ba? Yes. Yung pinapatungkulan mo, 1, 2, 3, 5 taon. Bago lang yan eh. Ang tawag Sabi nga ng ng Brad doktor, is pang-uuto. Ganun na nga siguro yun. Sabi nga sa akin nung, tinanong ko yan sa doktor na kausap ko. Sabi ko, Brad, sinasabi po nung mangangaral dyan sa loob na, mas matibay pa raw sa atin yung mga bagong kapatid. Sabi niya, anong pinagsasasabi niya? Baka hindi alam ng mga kapatid yung hirap na at sakripisyong ibinigay natin. Sabi niya, pag pumupunta dito yung magbabarkada na yan, ako mismo yung sumusundo sa kanila. Yung isang ambassador, siya pa nga gumawa ng sushi. Isang ambassador, siya nag-diagnose ng cancer nun. At kung ano-ano pa, hindi nila alam yung sakripisyong ginawa na para sa kanila, baliwala lang yun. Ang hindi nyo kasi nakikita yung sakit, yung trauma na naidulot nyo sa aming mga umalis. Diba? Ang totoo, umalis nga kami, hindi nyo kami hinanap, hindi man lang, wala yung isang, kilalang kilala niya to dahil department head to sa UNTB. Biruin mo, nung nagbitaw siya sa tungkulin niya, ngayon ko lang sasabihin sa ito, nung nagbitaw siya ng tungkulin niya, hindi man lang siya hinanap, samantalang si DSR mismo yung nag-hire sa kanya personally, hindi man lang siya hinanap. I think Nakakausap ko rin yun. Ayun. Doon ako nakakita tol ng pattern. Ganito yan. Let me explain. Mula noong nagbitaw siya hanggang ngayon, niha-niho na wala siyang nakuhang any message at all, be it text, written, or call, wala. Ikaw ganun din. November, nag-reach out ka sa kanya, nagsusumbong ka, wala kang nakuha. Ako ganun din. Meron sa akin naman, merong emissary, may isinugong mensahero na ang tagal namin nag-usap. Sinabi ko sa kanya, tol, siguraduhin mo makarating to kay DSR. Kalimutan mo na lahat ng sinabi ko kasi ang pinunto ko doon yung financial corruption na na-discover ko. Alam mo kung ba't alam kong hindi nakarating yun or hindi niya pinansin yung report ko? Kahit kinukuha na yung abulo yan ng mga kapatid dito sa California to fund plane ticket ng mga malapit dyan sa ambassador. Gusto ko sana siya mag-imbestiga nun dahil hindi tama yun eh. Biro mo, kinukuha yung abulo yan ng mga kapatid, pinambayad sa credit card ng mag-asawang yun. Gusto ko imbestigahan niya pero na-reprimand ba? Ang totoo na ngayon pa rin na nanunungkulan pa rin yung mag-asawang yun eh.
Nagbabautismo pa Nakita rin. ko yung pattern na kahit pala lumapit tayo sa kanya, mag-report tayo ng anomaly, ng hindi tamang nangyayari. Ganon din yung kausap kong doktor. Personal silang lumapit kay Brad Eli. Ang gusto lang nila financial transparency. Sila pa napagalitan. Yan, ganyan. Ganyan ang nangyayari sa atin. Kaya kawawa ka kung yung mga malalapit na nga hindi tayo alintana Wala tayong nakukuwang response. Yung mga maliliit na kapatid pa kaya ang paglumapit makakuha ng hustisya. Meron nga kaming kasama, Brad Ace Ano yun? Pinalayas nung nanay ni Daniel Rason. Ngayon, nung pinalayas, nagsumbong sa kay Daniel Rason. Alam mo, after few days, pasalamat, ayun, pinaringgan sa pasalamat. Biruin mo, nanay ko yun, sasabihan mong masama. Kinasangkapan wala ng Diyos yun para sa akin, para sa lumitaw ako, sabi niya. Si Jesus nga ano yung sabi niya sa nanay niya? Babae, anong pakialam ko sa'yo? Sapagkat ang aking oras ay hindi pa Hindi pa dumarating. dumarating. Ano namang masama kung dapat namang sansalain. Di ba si Bes na mismo nagsabi, walang kamag-anak sa kanya. Pag mali, di ba? Mali. Yung totoo sabi niya, kung naaalala ng matatandang kapatid, sabi niya, pag may lumalapit sa kanya, kamag-anak niya at kapatid, nakakiling na agad ang puso niya sa kapatid. Dahil yung kapatid, it takes a lot of courage para humarap sa kanya, ang ihabla yung kamag-anak niya. Pero yung kapatid, yung kamag-anak niya, alam niya, hindi naman siya itatakwil nun. Kaya yung judgment niya, nakakiling agad sa kapatid. Ano namang sama doon, di ba? Actually, hindi lang naman kami. Pati yung kapatid niya mismo, tinabla niya. Nagsumbong yung nanay niya, pinagalitan yung kapatid niya. Di nag-explain. Kaya nga, ang sabi nung ang kanilang analysis, grabe pa, ang gara ni Mami, nagtatransform siya pagkaharap si Kuya. Ano naman yung sinabi ni yung namatay na, sino ba yun? Si Dira, yung namatay. Si Ano Nanay yung sabi niya? Si Nanay Len. Anong sabi niya kay Bes nung tungkol sa mga kayamanan? Nakalimutan. Tanong siya. Sabi niya, maliligtas pa ba tayo? Oo. Hindi si Nanay Let ang nagtanong. Sino? Si Sis Pining. Anong sabi ni Sis Pining? Bradley, sinabi niya yun nung pagdating nila dun sa unang mansyon. Yung unang mansyon sa Premier Jurere. Yung White House. Yung White House. Sabi ni Sis Pining, Bradley, maliligtas pa po ba tayo niyan? Tapos humagalpak ng tawa si Brad Eli. Bakit naman hindi tayo maliligtas? Hindi ba sabi sa Biblia, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa sanlibutan? Tapos, hindi ba gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng kaginhawaan sa lupa? Ikaw, magulang ka, hindi ba gusto mo, kaya ka nagtatrabaho para magkaroon ng magandang buhay ang iyong mga anak? Ganon din naman ang Diyos. Sabi niya ni Bradley. Wala naman sigurong masama magkabahay. Walang masama na magkabahay, pero yung mansyon na yung bahay mo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Ilan ba ang mansion sa Jurere? Dalawa kasi yung Jurere. Jurere International at saka Jurere Premier. Yung Jurere Premier, exclusive yun. Ano pangalan ng Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg, nasa Jurere International lang yon.
Oo ba? Actually, yung tatlong bahay ni Bes, ilang hakbang lang, nandun ka na sa rest house ni Mark Zuckerberg. Pero wala siyang bahay doon sa Premier. Mm. Ganon kabigat ang Premier. Eh si Bes, ilan ang mansion sa Premier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Daig pa si Ron Burkle, ano? Kasi meron akong napagtrabuhuhan isang araw lang. Kilalang bilyonaryo dito sa California. Mhm. Si Ron Burkle. Si Google na lang ng mga kapatid. Bilyonaryo yun, tol. Mhm. Yung mansion niya sa Benedict Canyon, kung naaalala niyo yung movie ni Arnold Schwarzenegger, yung Commando nga ba yun? Ni-rescue niya yung kinidnap niyang anak na babae. I think Commando nga yun. Nung nilusob niya yung mansion nung dumukot sa anak niya. Sa ano yun? Sa Beverly Hills area yun. Naalala ko kasi nung pumasok ako sa mansion. Sabi ko, ito yung eksena sa movie ni Arnold Schwarzenegger. Ano yun, tol? Nasa corner lot, nasa cul-de-sac. Ay, Yung merong nag-chat, saglit lang. Ilan? 6? May updated ano ka dyan, ha? may nag-update sa akin. 7 tayo, sabi niya. Actually, meron pang isang tinatayo, hindi na hindi na natuloy yung Hindi construction. na natuloy. Oo. Mm. Alam mo yun nga, balik ako sa kwento ko, no? Yeah. Yung mansion na yun, yung kaliwa at kanan niya, binili ng bilyonaryo si Ron Burkle. Mm. Burkle. Mm. Paparkingan lang ng mga kotse niya. Parang ganun ang datingan ni Bes, no? Kung bumili ng mansion, tabi-tabi. Oo. At saka bawat apo may sariling mansion. At may mga bang tawag dito? Elevator. Mhm. Actually, tol, pinost siya ni Kuya Onad eh. Available pala yan sa website sa Brazil kasi binebenta yata. Binibenta na ba? Inikot-ikot ko yung lugar. May nakita ako, may nasilip ako ba yung kitchen punong-puno ng ng alak. Oo. Ang tanong ko, bakit may alak? At pag nakita Apat mo, yung kitchen zinumin mo, 4 yung kitchen doon sa unang mansion. pag zoom in mo, yung ibang alak, kalahati na lang ang laman. Ibig sabihin, iniinom. Iniinom ni Yuli. Bawal magtinda, pero may tinda. Bawal uminom, pero umiinom. Kayo na ang humatol, mga taong bayan. Diba doon ang inikot-ikot ko kasi yung website na yan, tol, pwede kang puntahan mo yung bawat kwarto, ba? Mayroong isa doon, drawing pa nung mukha ni Bes. Siguro, isa sa mga apo niya nag-drawing doon. Punong-puno ng memorabilia na alam mo talaga sila nakatira doon eh. Mm. Parang 16 million yata yung halaga. Hindi ko na maalala. At napakaganda sa loob. Yung ba'y sinasabi mong may swimming pool sa loob na ang tubig ay alkaline ba yan? Oo, alkaline water. Wow. Hindi pa yun yung, at tingin ko, yung pinakamagandang mansion, yung kay Yuli eh. Yung kay Yuli Tama ba? ang pinakamagandang mansion. Kasi may waterfalls pa yun eh. Nakita ko nasa website din eh. Nasa website din ba? Naalala ko, 1997 sumisigaw yung matanda. Sabi niya, mga kapatid, pangako ko sa Diyos at sa kapatiran, kahit kailan, hindi ako sasakay sa anumang luxury car. Ito pa. Brad Ace? May update talaga eh. May kulang pala yung sinabi ko dun sa unang mansion. Meron kasi yon theater room. Hindi ordinaryong theater room ha.
para ka talagang nasa sinihan na high Oo, class. parang nakita ko yun, oo. Minsang isang pasalamat, parang dun kayo nagkatipon eh. Hindi kami nagkakatipon doon. Ah, Studio hindi yung ba? studio yung Studio ba yun? pinagkakatipunan. Oo. Studio Eh, yun. Yung parang elevated yung mga upuan. hmm. Yung theater, para ka talagang nasa sinihan na reclining yung mga upuan. Para kang Mm. doon. Mm. Yun. May mga nagtatanong yata, Brad eh. Shoutout nga natin yung mga nanonood. Sige, ako na magbabasa. Baka ako pa. Si Mama Mary, nandito, nanonood. Si Mrs. Myra Rason. Hello sa'yo. Si Brad Hello, Wency shoutout. Bound. Gwency. Kaklase mo, kababata mo. Si Coach Emil Domingo. Si Exeter Naco. Si Marie. Si Brother Gilby M. Arandelia. Si Brother Roger D. Gonzalez, Sis Olivia Rodriguez, si Brother Ray Barcelona, Sister Jermilyn Onasan Balahadia, si Sister Marian Garcia ng lokal ng Kandating sa Arayat, Pampanga, si Brad Ariel Estanislao sa Canada, Brad Bong, si Nagato Payne, si Sister Abby Camasosa, si Brother Gerald, uy, taga Singapore to. Matapang si Brad Gerald, si Brother Virgilio Paglinawan, at saka si Johnny Ferras. Meron pa ba akong hindi nabanggit? Si Brother Reyes Jack. Yan. Si Brother Jed Mangyat. Yeah, shoutout sa inyo. Ayun, nabanggit ko nga eh, na sabi ko dun sa kapatid na doktor kasi itong ginagawa natin, Doc, ako, I see this as parang support group, parang mga Alcoholic Anonymous, yung dahil sa mga sakit na pinagdaanan natin, we share our experience, yung tawag dito, yung persecution, tayo-tayo ang nagko-comfort sa isa't isa na nagpapatibayan tayo ng loob kasi wala tayong ibang asahan eh. At Yung mga saka Brad tagalabas. Ace, walang ibang makakaunawa sa atin kung hindi yung mga biktima din na kagaya natin. Correct. Kasi nga yung sabi ko yung doktor na kausap ko, pag nakakausap niya raw yung mga tagalabas niyang kaibigan, sabi lang daw sa kanya, hayaan mo na yan. Kung naloko ka, hayaan mo na. Pero sa akin, Brad, sabi niya, hindi pwedeng hayaan na lang. Yan, napakasakit talaga, sabi. Pero may mga ganun ha. Sabi ko, ganyan din po ako, Brad. Umiiyak pa ako nung una kong labas. Mhm. Masakit ang bawat sandali eh. Misis ko nga pagka may nababasang text ng kapatid, tumutulo ang luha eh. Pero Imagine mo, Brad Ace, Hmm. what more yung pinagdaanan ko. Oo, wala ka pang kasama nun, di ba? Wala akong kasama, nasa gitna ako ng Malayo ang kawalan. lugar. Di ba nga Tapos- kinukwento mo sa amin dati na gusto mo na magpakamatay sa Singapore dahil sa kaapihang dinaranas mo? Ay, oo. Alam yan alam yan ng maraming mga kasama namin sa Singapore. Yung ang isang kasama, kabatch mo yun. Oo. May Kilala ko yun, may suicide note. Oo? May suicide note yun. Ito Yung babae? kasi Yung nanay babae? ni Danya Rason. Ano? Yung babae? Oo, yung babae. Okay. Ito kasing nanay ni Danya Rason, pakyalamera talaga sa mga gamit. Kinakalkal niya yung mga cabinet namin. Di sa kapagiging pakyalamera niya, nakita niya ngayon yung suicide note. Natakot. Oo. Kung nagpakamatay Actually, yun, ako, mababalita yun. Sa Singapore pa naman. Hindi ka pwedeng gumawa ng krimen doon. Mahigpit yata dun no? Oo, si Brad Alex Adora nga, nakulong yun ng ilang oras. Kasi pupunta siya doon sa bahay namin, yung bahay nila Danya Rason. Kasi magkaiba yung bahay ni Bes tsaka ni DSR.
Pupunta siya kasi meron siyang kukumpunin. May dala-dalang screwdriver. Naku, bawal palang maglakad sa labas ng bahay na may dalang ganon. Parang deadly weapon considered na yun. Yes, ayun, nakulong. May ilang oras lang naman. Actually, oo, may mga lugar sa Asia mahigpit. Doon nga na nagpunta kami Japan first time. May dala akong selfie stick eh. Tuwing binubunot ko siya, pinagbabawalan ako eh. Mhm. Para kang bumubunot na. Ayun, going back. Ano kasi, we are not ano bang tawag dito? Di naman natin iniitsipwera yung outside force, pero walang ibang makakatulong sa mga struggles natin kundi tayo din. Kasi hindi mo naman hindi mo naman kasi na-experience yung na-experience natin. Yes. Alam mo ba ang pagkakaiba tol ng sympathy sa empathy? Ano? Nawalan ka ng sound, nakamute ka. Nakamute ka, Brad Ace, ha? Hello, Brad Ace. Nakamute ka, ha? For your information. Ayan, habang inihintay natin si sabi ni Nagato Pain, pag nagsabi ka sa iba ng mga naranasan mo sa loob, hindi naman nila maiintindihan. Yes, hindi nila maiintindihan at saka baka pagkamalian ka pa. Actually, yung pinagkakatiwalaan ko, yan, nalaglag si Brad Ace. Yung pinagkakatiwalaan kong manggagawa, si Sis Mary Ann Malyari, kapatid ni Brad Josel Malyari. Sa kanya ako lahat nagsasabi. Alam niya lahat. Sabi nga niya sa akin, lagi niya sinasabi, huwag mong sasabihin niya sa iba. Baka, pagkamalian ka, sumbong ka, bandang huli ikaw pa yung maging lumitaw na masama. Which is yun talaga yung katotohanan, mga kapatid. Kaya merong mga nagsasabi sa akin, inapi ka pala. Ang tanga-tanga mo naman. Biro mo, 2 dekada mahigit kang inaapi. Hindi ka man lang umalis. Mga kapatid, I have tried several times na mag-escape. Pero there is no escape pagka napabilang ka na sa royal family. Wala pong glorious exit, ika nga. Papasamain ka. And hindi na po bago sa akin. Kaya nung parang na-immune na ako sa pagpapasama nila, ano pang ikakatakot ko? Ano pang magiging epekto niya sa akin? Ang tagal-tagal nyo na akong pinapasama, sinisiraan. Ngayon pa ako matatakot. Kaya doon na po lalong lumakas ang loob ko. Lalo kong napatunayang hindi sa Diyos yung samahan na yan. Brad Ace, nalaglag ka, naputol ka doon sa alam mo ba yung pagkakaiba ng empathy at sympathy? Ganito yan. Yung kasing sympathize, when someone says, I sympathize with you, parang I share your pain, parang naiintindihan ko yung sakit na nararamdaman mo. Pero pag sinabi mong empathy, nararamdaman mo rin yung sakit. Wala, yung mga tagalabas na hindi dagdaan sa pinagdaanan natin, they can sympathize with us. Pero ang makakaroon lang ng empathy, yung mga kamukha rin nating mga survivor sa mga persecution na dinaranas natin. Mm-hmm. Kaya nga meron tayong ganitong community is
para ma-reaffirm, magpatibayan tayo ng loob. Kasi ganyan din nung unang siglo nung inuusig sila ng imperyo ng Roma. At saka, Brad Ace, maano lang kita, masabat lang kita ng kaunti. Hindi naman lingid sa iyong kaalaman at sa kaalaman ng mga kapatid na meron talagang mga kapatid. Biro mo, may kapatid na hindi pala natin alam na merong suicidal Yes. And hindi madali yun, Brad Ace, di ba? Ikaw, mas alam mo yan dahil meron kang knowledge about psychology. Yung kausap kong doktor, meron din siya mga course na psychology. Kaya sabi niya sa akin, alam mo, Brad Ace, nung tinitake namin yung course na yan, parang naiinis daw siya sa sarili niya. Kasi naaalala niya parang yung sabi ng professor niya, nung dinidiscuss sa kanila yung about brainwashing, yung about the cult, sabi niya ganun. So, remember this, na wag kayong mapofall in trap of yung mga nambi-brainwash, na tinandaan niya raw yun. Pero sabi niya, ngayon naiisip-isip ko, bro, no matter how much I tried, ang gusto ko lang naman magkaroon ng life balance, sabi niya. Nagtatrabaho siya, may pamilya, may community, meron ding spiritual, may religion. Yun lang naman ang gusto ko, magkaroon ng religion, pero nauwi ako sa kulto, sabi niya. Kaya masakit, parang sinisisi niya pa yung kalooban niya na bakit alam niya na hindi dapat siyang ma-fall sa ganon. And yet, siya yung biktima ngayon. So, masyado pa siyang hard sa sarili niya. Sabi ko, Doc, someday makaka-get over din po kaya, time heal all wounds, ika nga. Bigyan nyo lang ng panahon, makaka-heal din siya. At sabi niya, Brad Ace, someday, sabi niya, gusto ko rin gawin yung ginagawa niya. Gusto ko rin mag-spread ng awareness sa mga tao, lalo yung mga kapwa niya, doktor. At marami ng Brad Ace, marami ng doctors and medical professionals na exiters. Kaya lang yung iba, they choose to exit in silent. Yeah. And even at that, kahit silent ka pang umexit, kamukha yung kapatid niyang kausap ko kanina, pero ang ayos-ayos ng text message niya, nagpapaalam siya, respetuhin yung ayon pa nga pala yung sama ng loob niya kasi binuksan yung buhay niya dun sa pulpito. Sabi ko, that's very disrespectful. At saka hindi ugali yun di ba kaya nga pinaalis na ni DSRN? Yan ang unya ng objection Kasi dyan daw sa mga ganyang klase ng consultation, nabubulgar yung kahihiyan, yung alam mo na, yung mga dirty laundry kung tawagin, Yes. Yung mga tao na broadcast sa buong mundo. Sukat naman itong magaling na manggagawa, binroadcast sa pulpito. Kaya ang sama ng loob ng kapatid. Sabi ko, ba't saan nga naman nakakita ng iglesia na ganyan yung sarili niyong miyembro, pinipersecute niyo sa pulpito? Tsaka ni-humiliate nila. Yun, that's the word. Humiliate nila. Pinapahiya nila yung right after sabihin ng mga tao na ayaw na nilang dumalo, yung pag-ibig nyo, mabilis na mabilis. Wala pang 1 minuto, kaya nyo nang magtakwil. That's why we question anong klaseng pag-ibig meron kayo? Diba? Napaka-selective. Ang pag-ibig na alam nyo is allegiance to your leader. Pag na-determine niyo na ang allegiance wala sa leader nyo, kaya nyong i-switch yung pag-ibig na meron kayo. Yung switch na pwedeng i-switch sa galit, sa puot. Kaya nga si Kristo, never na in-acknowledge yung ganyan. Sabi niya, itong mga taong ito, pinupuri ako ng kanilang mga bibig. Datapot ang kanilang puso, malayo sa akin. Ganyan yan. Pumupuri lang sa Diyos. Yes. Pero ang puso, malayo sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jeremias, di ba? Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. At ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Di ba?
That's Yes. why we don't believe in appearance anymore. Kasi ang appearance, kayang ano yan magpakunwari. Ang mga Pariseo are masters of appearances of holiness. Mhm. Kaya nga sabi sa video na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kung lumayo man kami, huwag nyo kaming sisihin, sumusunod lang kami sa utos sa Biblia. Hindi na namin nakikita ang kapangyarihan ng kabanalan sa inyo. Sinasabi nyo at kiniklaim ninyo. Pero yung kapangyarihan, yung manifestation ng holiness, wala na sa inyo. Dahil Yes. malulupit kayo sa amin. Ito ang isang ka-text message kong kapatid. Tinuring niya daw talagang kaibigan, matalik na kaibigan. Pero ang sabi daw sa kanya, tol, English tatagalogin ko na lang. Magte-take daw siya ng risk. The moment na umalis daw siya sa iglesia, puputulin niya ang ugnayan sa kanya. Kaya itong kapatid, devastated Mhm. Hindi niya inaasahan na may ganun palang pag-ibig. Kaya sinabi ko sa kanya, yung allegiance niyan kako, yung pag-ibig kako nakabase sa allegiance. The time na malaman nila Brad na hindi Ace. ka, Ano pa yan? Na mababaw pa yan. Kaibigan lang niya. Meron nga, magulang niya mismo, tinakwil eh. oo. Meron Di ba nga. si Gilby Arandela? Yes. Ba't mo binanggit? Ay, Pero okay naman. Ano naman yan? Open naman yung kay Brad hindi Gil. kala ko nabanggit niya na yan Sorry. Hindi, open naman yung sa kanya. Kaya lang, yun, masakit. Masakit kasi. Masakit. Biro mo, anak mo. Hindi, at saka hindi lang si Brad Gilby Arandela, meron pa. Marami nga. pa, Biro mo, asawa mo mismo ha. Ay, hindi. Okay sa akin na magkahiwalay kami. Basta ako, mananatili akong loyal kay kuya. Mali. Grabe, no? Mali, no? Brad, wala na sa hulog. Hindi itinuro ni Kristo yung ganyan. Ang Di ba sabi nga ni Kristo, sino mang papagsamahin, ano ba yun? Talata ang na yun? pinapagsama ng Ang Diyos, yun. huwag kang papaghiwalayin ng tao. Oo. Tama. Pero sila, Kaaway nga, pinaiibig ni Kristo Pag nauhaw, painumin mo. Pagka nagutom, pakanin mo. tsaka Yung in-specify, asawa at Brad Ace, anak ha? mo. In-specify kung ano yung ipapakain mo at ipapainom mo. Yung Pagkakain na pagkain, makakain. Sukat itakwil mo yung anak mo, magulang mo, kapatid mo, alang-alang sa allegiance niya sa leader ninyo. Hindi nagturo ng ganyan. Si Kristo hindi nagturo ng allegiance sa kanya. Yan yung Brad Ace. Sabi nga ni Kristo, di ba? Kung hindi kayo sumasampalataya sa akin, sampalatayanan niyo ang aking ginagawa, sapagkat ang aking ginagawa ay ang gawain ng aking Ama sa langit. But yun yung Binibigyan pa sinasabi natin na ni Pablo, na hindi kayo nangatuto ng ganito kay Kristo. Exactly. Walang ganyan turo si Kristo. Sukat palitawin mo na ang kahulugan nun Meron ding hindi natututo kay Kristo. Ha? Kahit pabasa mo sa KNC yan, kayang unawain at ipaliwanag yung sitas na yan Pero ako ngayon, Brad Ace, ako, masaya na ako. Kahit papano si Sis Luz. Si Sis Luz Cruz, si Ate Luz. Nag-iba na siya ng pananaw sa buhay. Hindi Pero na siya, iba na yung niya, hindi na siya naniniwala na pagka nasa labas ka ng MCGI, kahit gumawa ka ng mabuti koloro. Alam mo rin yun. Alam ko. Pero palihim. Palihim. Ngayon, hindi na lihim. Sabi niya nga dun ni Ate Luz, no? Sila na magdadala nun. Di ina-acknowledge niya. Meron talagang mga
Yes. ginagawang masama itong mga ito. Tsaka kaya yung tanong nila, saan ka pupunta? Aba, tanong ba yan ng isang nag-iisip na tao? Tanong ba yan ng isang matagal nang nag-aaral ng Biblia? Mm. Kapag nag-aral ka talaga ng salita ng Diyos, hindi po pwedeng, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Mm. Lalo na kung ang nangangaral sa'yo. Kaya nga, nagkahiwa-hiwalay eh. Nung namatay yung matandang Perez, di ba? Sabi nung isang grupo, mali yung, yung grupo nila. Sabi nung isang grupo, mali yung grupo nila. Sabi nung grupo ni Bes, mali yung grupo nila. Oh. Pare-pareho kayong nagki-claim ng totoo. Ngayon, ibig sabihin, meron kayong pinaniniwalaan. Ngayon, yung leader na iniwanan ni Bes, nagtuturo na ng maling aral, hindi pa ba kayo nahihimasmasan? Kaya lang, sabi ko nga at sabi mo nga kanina, pero mo, mahirap na nga naman sa isang matanda na umalis pa kasi nakapag-build na ng community. Pero mo, 90 years old na. Kahit bata pa tol, yun yung tinatawag sa psychology na sunk cost fallacy. Na nanghihinayang na sila sa taong ipinaglingkod nila. Although they acknowledge na meron talagang errancy o pagkakamali. Tapos, papatungan mo pa yan ng pluralistic ignorance, kamukha nga nung kausap ko kanina, department head din sa UNTV. Buong pamilya sila, sabay-sabay sila nag-exit. Kasi kala niya, yung mga anak niya, gusto niyang sagipin, baka pag-isipan siya ng masama. Hindi niya alam, mga anak niya, ganun din pala ang iniisip. Ganun din pala iniisip. Kaya nung nag-open up sila, nahimasmasan sila pare-pareho at nagpasalamat sila sa Diyos na nagkagulatan sila. Oo, nagkagulatan. Sabi ko, tignan nyo sabi niya, Brad Ace, kaming magpapamilya, close po kami sa isa't isa. Pero tignan mo, sabi kong gano'n, pakalakas ng pluralistic ignorance sa inyo, na-penetrate yung pamilya nyo. Oo nga po, Brad Ace, sabi niya. Pero salamat sa Diyos, at least ngayon, naliwanagan na sila. Tsaka itong mga tao na ito, intellectual people. Oo. Pero sabi nga sa'yo, Tony, sabi nga sa'yo yung pinanood kong documentary sa Netflix, yung How to Become a Cult Leader. Sa bandang huli nun, yung huling episode, sabi nung babaeng itim na nagsasalita, na nakalabas din sa kulto, sabi niya, you'd think that because you're intelligent, you're smart, you know everything, that you won't be in this type of group. You'll be very wrong, sabi niya ganun. You're the type of people that the cult are after. Yes. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dun kasi sabi Actually, napanood ko rin yun. Ang nag-ano sa akin, papunta kami ng SPBB nun eh. Tatlong araw yun. Natutulog sa akin yung kapatid. Sabi niya, panoorin mo to, How to Become a Cult Leader. Ini-introduce niya na unti-unti sa akin yung Reddit. Sabi ko, wala akong panahon dyan kasi alam niya na ano ako na talagang, kung may panatiko ko sa panatiko. Parang pariseo ng mga pariseo. Fanatic ng mga panatiko. Di ikaw na si Pablo. Okay lang. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Buti nga Pablo lang. Yung mga nasa loob, tol, pinalitan na yung Diyos. Tanong sa akin kung bakit. Bakit? Aba, sabi ni Kristo, pagdating ng araw na yon, pagbubuktin niya ang mga tupa at mga kambing. Siya ang magpapasya kasi kung tupa ka o kambing ka. It's yet to happen. Sa future pa yun. Baka hindi na nga natin na yun eh. Diba? Pero sila, alam na nila kung sino ang kambing at tupa. Para sa kanila, hindi lang tayo kambing para sa kanila.
Lobo na nga tayo para sa kanila eh. Inatulan na tayo kasi mapapahamak daw tayo, maimpyerno tayo. Baka ako nauna pa kayo sa Diyos ah. Eh sa labas Diyos ang humahatol. Wala pang ang hatol, pinangunahan nyo na ang Diyos. Matindi tong mga... Ay, Brad Ace, di ba nabasa mo yung sinend kong screenshot sa'yo kanina? Yung sinabi kong alam ba kung sino yung kausap ko dyan? Secretary yan. Oh, kala ko sasabihin mo eh. Huwag mo na sabihin. Siyempre hindi. Kaya nga, nakakagulat nga yung mga kumukontak sa'yo. At Ibig sabihin, tignan mo to ha. Nasa loob yan. Pero ang allegiance ng puso nila, Kristo na. Hindi na sa tao. yes. Yan ang nakakatuwa ng mga nangyayari. Yes, it is a big consolation para sa atin. Kasi, kaya nga di ba lagi ko sinasabi, mga kapatid, pagka nalaman nyo lang kung sino yung mga kumokontak sa amin, kahit nanghihina ka na, magkakaroon ka ng panibagong kalakasan. Yeah. Kaya nga sabi ni Brad CJ, napakarami rin kumukontak sa kanya. Hindi niya na mabasa. Hindi ako makarelate dun eh. Although naniniwala ako. No? Pero nung lumabas ako, nangyari rin sa akin eh. Hindi lang sa akin, tol. Pati sa mga kapamilya ko. Pag nakita siguro, kanila rin nagpapa-add. At yung iba hindi ko na mabasa. Kaya ako, yun nga, yung sabi ni Brad CJ, kesa mag-type ako, tinatawagan ko na lang. Ako rin, tinatawagan ko. Kasi ang hirap mag-type eh. Talagang sinasabi, Brad, huwag niyo po akong kasi kahit hint po, wag, Brad. Nakikiusap sila eh. Siyempre, igagalang naman natin yung pakiusap nila. Diba? Yun. Hello? Yun lang, tol. Natawa lang ako. Teka, nakamit ba ako? Hindi naman. Medyo nagano ka lang kanina. Yun lang kasi gusto ko lang ma-share sa kapatid yung ginamit na sitas nung nagsasalita. Sabi ko nga, the more he tried to redeem himself, lalo siyang nababaon kasi gumagamit siya ng mga talata na pinagdudugtong-dugtong niya, bihasa sa pagpatay, inugnay niya kay Satanas, tas inugnay niya sa mga Exeter. Sabi ko, mali naman ang pagpakahulugan sa talata. It's taken out of context. Yes. Mapanganib. Mapanganib. And there is a great danger sa ginagawa niya. Hintay ko nga si Kuya Onat eh. Sana i-post ni Kuya Onat din sa Ezekiel. Winuponize yung Ezekiel na yan. Ay, nako. Yun lang, tol. Dito na ako, nakauwi na ako sa bahay. Salamat sa Diyos. Sige, salamat sa Diyos. Sa mga kapatid, pakatibay po tayo mga kapatid. Ay, meron pala akong gustong i-shout out. Sige. Yung si congressman ng Australia. Kapatid? Oo, kapatid 'yon. Hindi siya congressman sa Australia. Congressman ang tawag. Malapit din sa ambassador yan dati, di ba? Pinakamayaman ba naman sa doon sa lokal nila? Pagka mayaman ka, malapit ka sa ambassador. Mga ambassador. Okay. Okay na 'yan. Basta shoutout sa iyo, Congressman. At shout out kay Brad nakalimutan ko yung pangalan, yung asawa ni Sis Marian Garcia na nasa Saipan. Dingdong Dantes? Sabi mo, Marian. Garcia. Garcia, kala ko Dante. Marian Rivera pala yun. Sa mga kapatid natin sa Post and Ponder, kay Brad DK, kay Brad Elios, at kay Brad CJ. Yan, shout out sa inyo mga kasama, mga kapatid. Hanggang sa buli, salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Ingatan nawa.